Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Elizalde Broadcasting. Expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect the host, the show, the management, and this station. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, ang batikang broadcast journalist sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman ng kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Welcome po dito sa ating studio, Elizalde Broadcasting, mula po sa Calacang, Maynila, sa Ermita, Manila. At syempre sa ating pong programang Diskarte, video host, Mel Elizalde po. Ngayong araw, November 17, 2021, araw ng Miyerkules. Yan ako, simbang yun, baklaran niya ata, no po. So ngayon, bagamat medyo makulimlim ang langit, ay marami pa rin ng tao sa kalye. Mula akong naging relax na. At kumonti na ang mga COVID-19 na cases, At salamat sa Panginoon na tayo ay medyo maayos na. So, pero bago tayo magsimula, nais ko kung magkaroon tayo ng magkaroon tayo ng lessons in life na maaking pong sinipi. Alam ko, magugustuhan niyo po. Ito yung isa sa mga lessons in life na kung saan ay lagi mo nating napatutunayan ang mga leksyon sa buhay. Tulad po nito, anyone who abandons you is teaching you to stand by your own feet. Ito ba? Totoo yan, mga kadiskarte, no? Kasi yung iba ho, pagka, halimbawa, may kaibigan kayo, kasama nyo nung matagal, tapos bigla na lang may pangyayari siya ay umalis. Ang akala ninyo ay bagsak na kayo o wala na kayong magagawa. Hindi nyo po nalalaman at dapat po natin malaman yung mga taong lumisan sa atin na kung saan ilapano na tayo, tinuturuan nila tayong maging mag-isa sa sarili natin at tayo ay tumayo sa sarili natin sapagkat unang-una ang mga kadiskarte pinanganak po tayong nag-isa. Ay ito yung mga kapatid natin o whatever, mga magulang later on in life, tayo na lang mag-isa sa buhay natin. At sinasabi mo natin na wag natin sasabihin na wala nang pag-asa tayo kasi may edad ka na, tapos kinapando na ka pa. Hindi mo ganon, di ba? Pumasa po tayo at lagi tayong umasa sa ating sarili at magkaroon lagi ng lakas ng loob. Kasi po, isipin natin na nandiyan dyan ang Diyos na gumagabay sa atin.
At hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangako po niya. Basta tayo po ay buong puso naniniwala sa kanya. At ngayon po ngayong araw ay napagtanto po na kinakailangan pa hula natin na buksan ang ating palatuntunan parati sa mga lessons in life na kung saan alam ko pong makapagbibigay ng malaking tulong para sa ating lahat. No? Kasi alam niyo sa gitna po ng pandemya at ng mga kaguluhan sa mundo, mga kaguluhan pang personal, pang bansa, whatever, medyo nakaka-apekto po yan sa buhay natin. Di po ba? Kaya kung tayo ay nakikita po natin yung mga leksyon natin sa buhay at na pag-aaralan ng lahat ng bagay at tayo ay talagang tumatayo sa sarili natin, ay hindi mo tayo masyadong mangangamba at hindi mo tayo magmumukhawa. Don't ever think na kinakailangan kaawan mo kayo. Pagka yan ang inyong inisip, ay parang natalo na kayo, di ba? Huwag mo tayong patatalo sapagkat ang buhay po ay pinakamagandang gift sa atin ng Panginoon. Habang tayo nandito sa mundo, asahan niyo po, may pag-asang darating. Hindi porke may edad ka na, o bata ka pa, inabandon na ka ng kahit sino dyan, o wala kang kasama, huwag niyo sabihin na wala ka ng pag-asa, o madilim na ang pag-asa mo. Hindi po, tayo ang gagawa sa sarili nating pag-asa. At tayo ay tatayo sa sarili nating mga paa, sa sarili nating pag-iisip. Lagi nyo tayong positive thinker. No? At siyempre, pag positive thinker tayo, ang Panginoon nandyan sa atin, masaya ang puso, masaya ang damdamin, masaya ang pag-iisip na kayang humarap sa pang-araw-araw na mga problema. Kasi po, tandaan nyo mga kadiskarte, pagka ang mga problema po natin pang-araw-araw ay atin pong nalulutas, wala na tayong problema. Pero kapag ang problema sa isang araw hindi mo kayang lutasin, malaki ang problema natin. No? So, wag mo kayong susuko. Tandaan niyo po yan. Eric, Enriquez, greet ko lang po ang GF ko, ma'am, who is in Doha, Qatar right now. Anacel Martinez, birthday po niya today. I love you, ma'am Anacel. Oy, happy birthday, Anacel. Thank you very much. Thank you for listening. Siya na nga yung text dito na ang Martinez is watching from Dubai ba yun? Yes, thank you from Doha. Thank you very much for watching. And also Eric, happy birthday muli sa'yo, Anacel, at take care of yourself there. Yan, inaasahan namin ang masaya mong pagbabalik para kay Eric. No? So, ayan mo talaga nakita niyo yung mga yan. Kaya sabi nga yung love knows no distance. No? Yan, nakikita po natin dyan sa mga yan na kung saan gano'n mang kalayo ang bawat isa sa kanyang minamahal, ay ang mahalaga, nagkakaintindihan kayo sa inyong mga damdamin sa puso nyo. Kaya silang dalawa ay pa rin, positive pa rin ang pagtingin sa buhay kahit na 1,000 miles ang kanilang distansya. Ganun talaga no? Kaya ang sinasabi, habang ang tao ay nag-iisa, lumalangin sa Diyos, o ang inaasahan mong mahal mo sa buhay ay darating, may pag-asa lagi. At kung hindi man siya dumating, ay sa panaginip lang. Wow, romantic. Hindi talaga. Ginagawa lang mo natin ganyan yan, pero sa katotohanan ay may katotohanan mo. Pag umasa ka, ang pagmamahal ay susi ng magandang bukas. Ang pagmamahal ay pag-asa ng isang tao. No? Kahit ano pa man dusa ang kanyang dinadanas, kahit ano pa mang sakit sa loob ang kanyang dinadanas at nararamdaman niyang kawalang pag-asa, pagka ang kanyang pagmamahal ay nasa puso pa, yun ang mag-guide sa kanya para siya ay maging maayos ang paglaban sa buhay. So ayan po mga kadiskarte. Ngayon po araw ang pag-uusapan natin ay hindi naman sakit. Pero ito po ay may kaugnayan sa sa araw-araw natin nakikita sa television, radyo, at sa mga social media. Kaya pag-usapan po natin ang news media. No? Alam niyo po, ang mga mamamayan ay kumisan na hindi pinaniniwalaan lahat ng nababasa. Di po ba? At mga balitang kung saan ay naririnig na sa TV, sa radyo. Bakit po kaya? Kasi sinasabi po na ang media ho daw, ang mga news media,
ay ika nga ho may mga panahon silang kung saan kinakailangan ho nilang mag-ayos muna at dapat ay anong sinasabi kinakailangan mo yung kanilang mga sinasabi o nire-report ay dapat ay may katotohanan at may basihan. Hindi yung pwedeng ika nga napulot lang nila yung ano na yan, chismis lang o whatever o kaya naisip lang ho nila, hindi po pwedeng gano'n ang news media, ano? At ang mga journalist, ang mga sumusulat, ay kinakailangan laging nandiyan sila sa mga basihan na yan. At alam niyo po, ang mga pangunahing media outlet, yung pong sinasabing mga big time na mga may-ari ng mabibigat na korporasyon ng media, sila yung nagdidikta paano ito i-cover, no? Ano ang dapat gawin? Dahil ang habol-halot sa mga corporation na ito, huwag naman magagalit, yung kumita, no? Di po ba? Makapanguna sa, kumita sila at makapanguna sila sa kaya sa pagbibigay ng mga news. Sa desisyon ng malalaking media at pwedeng di pansinin ang mga balitang hindi pagkakakitaan. Totoo naman po yan hindi po ba? Pagka hindi masyadong pagkakakitaan, hindi man mababalita yan. No? Ika nga. At alam niyo po ba na ang media, ang basihan mo, madalas na binabalita ng media ay tungkol sa pamahalaan. Hindi po ba? Hindi nyo napapansin? Tungkol sa pamahalaan. Anong ginagawa po nila? Kinakailangan po kumayon sila sa sa pamahalaan, ang publiko na susuportahan nila ang pamahalaan upang ang publiko ay maniwala sa mga opisyal at sa gobyerno. Yan po ang role ng media, no? Dahil sa pamahalaan kumukuha ng mga news ang media. So, minsan tutulungan ang mga journalist at tauhan ng pamahalaan. Sa totoo lang, yan po ang nangyayari. Para maging maayos ang business, yan, yung advertising naman ho, yung advertisement ng media, para maging maayos ang business, kumita, ika nga ho. Kailangan nila ang mga advertisement, no? Advertisement, you know? Yan po. Kasi pag wala ho yan, paano ho yung business, di po ba? Paano, ika nga lalakad ang business. Nakikita niyo ba yung mga big corporation ng mga media? Stationers, no? ABS-CBN, yung mga GMA, hindi po ba, malalaki ho ang kanilang mga advertisement, no? Siyempre, mahal ang mga singilan nila sapagkat ang kanila ding mga, ika nga, yung mga gamit nila, kinakailangan ma-maintain nila yun. At ang presentation naman ho, depende sa journalist, kung paano niya ito ihaharap sa publiko. Yan ho ang news media, no? Yung mga impormasyong kanyang nakala, paano niya gagawin yung presentasyon? Yan ho, halimbawa, natalo ng San Miguel ang San Miguel Corporation sa basketball. Pwede niyang ipaliwanag yun sa isang paliwanag na isang journalist sa pamamaraang nais niyang gawin. No po? Para magkaroon ng pagpapaliwanag. Yan ho ang ginagawa ng mga journalist. Sinasabi ho, yung pagbabawas. Ano mo may pagbabawas? Para makagawa ko ng isang balita na medyo pananapikan ng publiko, kadalasan, naaalis ko ng mga journalist at mga detalyeng nakalilito o mga isyong hindi pa napatutunayan. Ito ba? Para katulad doon yung mga nangyari ng mga nakaraan. Lagay doon, kapatid na Dargani, tumakas, tatakas papuntang Malaysia, tapos tatalakayin na nila. Subalit yung mga detalyeng meron naman sila mga detalyeng pinaliliit, may mga pinalalaki. Ang pinalaki nila doon yung tumakas o patakas papuntang Malaysia, di po ba? Pero yung mga detalye mo, bakit pupunta sila sa anong rason nila, wala pa po yun, no? Kasi hindi pa po nila masyadong na-research. Minsan, mga limitadong minuto lang ang kailangang ibalita ng mga anchor at reporter. Kung kaya't yung mga komplikadong istorya, no, ay hindi na ho nila ilalarawan mabuti. Yung mga dapat nilang banggitin, hindi na nila sapagkat kulang sila sa oras. Ang sabi nga po, yung pagkakamali ng mga news reporter, ang mga manunulat ay tao lang. Nagkakamali rin at hindi sinasadya. Halimbawa po,
maling spelling, no? Halimbawa, nasa print media sila, namamali yung spelling, na kung saan nagbibigay ng ibang kahulugan pag namali na. Di man sila at hindi ho naman nila nasisiya sa mabuti. Pwedeng magkamali sa mga, pwede hong magkamali sila sa mga numero, no? Halimbawa, imbis na 100,000, naging 10,000 na lang, no? Pero nung ganun, pero it's a big difference pag nung nagkaganon. Kaya nga sinasabi mo natin, lalo na po sa print media, kailangan maingat, no? Kung hindi nyo po napupunan, minsan nakakabasa ko tayo na medyo mali-mali, medyo may mali spelling. Well, tao lamang po sila eh. Kaya po kahit po sila may mga proofreader, nangyayari din po yun na hindi sinasadya sapagkat ang mga media na yan ay tao lang, nagkakamali, no? Yan. At saka, alamin mo natin, halimbawa sa isang news, alamin mo natin, may ano ang layunin ng isang balita o ibabalita ng isang media, ng isang news media. May layunin ba na, ang layunin ba ng balita ay magbigay ng informasyon o para mag-aliw? Di po ba? Ganyan, ano? Siyempre, bago kayo susulat ng balita, kukunin nyo yung topic, tapos yung layunin yan, siyempre. At siyempre, pag kinuha nyo yung topic, ang mga detalye, yung suslo. Kasi kung hindi, medyo magkakaproblema kayo, no? Kung magbibigay naman ng informasyon, kailangan naman kumpleto tayo. At saka, yung informasyong ating ibibigay ay kailangan susuportahan ba ng kampo na pinagmulan ng mga balita. Ano? Ang lahat po ng yan ay sinasabi mo nating parte ng media. Pero ang katotohanan, no, ang pagbabalita ay talaga namang dapat po talagang siniseryoso. Marami po kasi tayong mga reporter na kung saan dinadaan mo nila sa yung balitang biglaan na kung saan nilalakasan ng boses o yung maliliit na detalye, nila yung pinapalaki nila para kung saan. Kasi yung minsan, yung mga detalyeng dapat malaman ng publiko hindi pa available. Kung kaya't ang ginagawa nila ng mga reporter ay doon mo sila nag-stay sa kung saan very limited na pagbabalita. Katulad nga po noon, yung nabubululoke. Yung inihalimbawa po natin yung tungkol dun sa magkapatid na Dagani na Indian National, kung saan nakita sila o nakapili sila na nasapat sila dyan sa Davao, na nakita sila ng Malaysia, sakay sila ng isang private plane. No? Kaya nga doon, sinasabi lang na sila ay nahuli. Pero yung mga detalye, bakit sino ang nagbigay ng mga tip, maraming mga katanungan no? Paano nalaman ng autoridad, Tourism Committee, kung paano sila maalis, samantalang nandun sila sa Davao at ang Tourism Committee nandito sa Maynila. Ito ba something like that na gano'n? Pero sa mga pahayagan, sa mga ikanga sa television, wala hong detalye na ibigay. Kaya nga po sinasabi rito, pinapalaki ang mga maliliit na detalye para ikanga magbigay ng kasabihan sa mga nagbabasa at manonood sa television at makikinig sa radyo. Di po ba? Pero pansinin nyo, wala hong yung mga detalye. Paano nalaman ng Tourism Committee? Sino ang nagbigay ng mga ng mga tip na yan? Kasi isipin mo natin, makatotohanan naman yung ating iisipin. Napakalayo ng Davao o Manila. Ibig nyo sabihin, may tao agad-agad ang Senate Blue Ribbon Committee sa Davao at paano nila nalaman nandyan ng dalawang magkapatid sapagkat mula nang sila ay huling nagpunta sa Senado upang umattend ng investigasyon tungkol sa Carmelin na kung saan sila ay kasangkot, ay hindi na muli silang nagbalik. Kaya nga sinasabi ni ating magiging na senador na si Senator Richard Gordon, ay sinasabing there are
fugitives of the law. Sabi niya, kasi nga ho, tumakas sila eh, di ba? Umalis sila. Sabi nila, darating sila sa next investigation committee na mangyayari. Susunod na schedule. Pero hindi na ho sila nakita. At yung nga po, kahit anong effort na gawin ng Blue Ribbon Committee, ay hindi sila matagpuan dito sa Kamaynilaan at sa mga address na kanilang sinabi. Sabi nga ho, nawawala, hindi nalaman. At biglaan na lamang natin nalaman ng mamamayan na sila pala ay nasa Davao. At sabi nga po ni nung isang natin natiting na Senator Ping Lacson, alam mo, ang Davao hindi haven yan para sa mga nagtatago. No? Walang haven natin dito sa Pilipinas. Dali ka makita rito kahit saan ka. Yun, totoo po yun. Kaya nga po, maraming haka-haka na sinasabi na kung saan ang mga nag-pick daw dyan sa kanilang pag-alis ay walang iba kundi yung mga official din daw dyan sa Davao City. Well, di pa ho natin napapatunayan yan, kaya under investigation pa sila. Kasi sinabi nga po doon sa news na kung saan ay mag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee at katunayan sumulat na sila dun sa may-ari ng jet ng plane na kanilang gagamitin sana papunta doon sa Malaysia. Pero tingnan niyo, wala akong detalye na binigay. Ano yung plane na yun? Sino may-ari nun? Wala pa akong inilalabas sa diyan hanggang. So yan po yung sinasabi. Ang media ho, pwede niyang sensationalize yung mga parte na kung saan hindi pa kumpleto. Diba ba? Ito naman, hindi naman pa kumpleto. Sinabi lang na tumakas, patakas. Pero ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi pa magkakaroon pa ng yung detalyadong pangyayari. At ayon nga po sa ating kandidatong Vice President, si Mayor Sara Duterte, sinabi ho niya sa mga news na ang pangyayari na yan sa mga Targani Brothers ay hindi makaka-apekto sa city government ng Davao. Yan po ang sabi. No? Kasi marami nga po mga haka-haka. Alam niyo naman, ang mga Pilipino nagbabasa, nag-oobserba. Yan, di ba? Kailangan naman po talaga tayo maging obserba. At saka, yun, mapagmasid. Yan, di ba? At hindi tayo basta-basta nagtitiwala sa mga news na kung saan hindi natin kakailanganin paniwalaan ng lahat. Kundi, mag-iimbestiga tayo. Diba? At pagkatapos, siyempre, titignan natin yung mga news na yan ay base-basa mga facts. Yan, no? Yun namang news na yun, base naman sa mga facts kasi akto naman silang nakita na sa loob ng aeroplano. Kaya sila nakababa na sila. Ito ba? Yun yung parte ho na yun, ay totoo namang merong facts na kung sila ay takas talaga dahil nahuli sila sa airport. Hindi lang sa airport, hindi sa loob ng aeroplano. Yan o, kaya po ang mga news reports, ang news media, ay kapaniwalaan natin sila. So, sometimes may mga parte, katulad na sinabi natin na hinihintay pa natin kung ano yung mga susunod nilang mga news na kung saan nagkulang ang kanilang mga pagbilitan. Sabi niya, Eric Enriquez, may news blackout na, pero sa Elizalde Broadcasting, we will bring out the truth as our commitment to the public. Thank you very much, Eric, no? Eric Enriquez, talagang itong batang ito mapagmasid. Sabi niya, may news blackout na, pero sa Elizalde Broadcasting, will bring out the truth as our commitment to the public. Thank you very much. And that's what we are doing. Eric Enriquez, exaggeration is a no. Tama po yun. Kasi po, pagka ang news po ay ginawang exaggeration, anong mangyayari? Dinagdagan mo na ng dinagdagan, in-exaggerate mo na yung mga pangyayari, kaya lalong lumobo, pero ang kalahati mo nun pala ay walang katotohanan. Kawawa naman po yung biktima ng ganyan, no? So, sabi niya, more often than not, news were dissected and interpreted by the media the way they want it to be to gain favor and monetary consideration. It's a pity. It's no longer news. Propaganda na po yan. Yan po ang katotohanan sa media. Isa na pong media practitioner ang nagsasabi nito, isang magaling na print media, si Mr. Eric Enriquez. Totoo po yan.
yung minsan ho ay yung gain sa monetary consideration ay talaga ho namang yan ho ang iniisip ng ibang mga nasa media, yung mga media practitioner. Sorry po tayo, bagamat kasama ho tayo dito sa mga media, hindi ko naman po sinasabing malinis kami, pero hindi pa namin po yan ginagawa. At sabi nga ho ng ating kasama sa sa ating kumpanya, si Mr. Eric Enriquez, hindi mo natin gagawin yan ng Insaldi Broadcasting, parati po tayo, ika nga ho nasa tama. Ating pong aayusin at hindi tayo maaaring maging bias kung anumang news na darating sa atin. Lagi mo tayo mag-iimbestiga at syempre, magiging observant tayo para naman dun sa mga taong naapektuhan ng labis na pag-exaggerate ng mga news reporter, no? Hindi tayo ganyan. Kung tayo naman ang mabiktima ng gano'n, hindi kawawa rin po tayo. So, kung ano man yung ayaw natin gawin, ayaw natin gawin sa atin, ating kapwa, wag mo natin gawin sa kanila. No? Ibig sabihin lang mo yan, pag ginawa mo sa kapwa mo yan, malamang mangyari din yan sa'yo. Sobra-sobra pa. Kaya wag mo niyong hintayin yung mga karma. No? Kaya marami mo kasi nabibiktima ng news, mga fake news, no? Kawawa no? Minsan hindi naman niya ginagawa. Sasabihin, ganito ginawa niyan. Nakita sila sa ganito, pagkatapos, biruin niyo yun, sisirain niyo yung tao na wala namang sa katotohanan. Kaya marami hong nadidimanda dyan na sinasabing hyper, no? Kasi hindi nagsasabi ng katotohanan at wala siyang pamantayan na kung saan totoo yung sinasabi niya sa papers. Alam niyo po, pagdating sa korte, mga katiskapin, so I am not a lawyer, hindi mo pwede yung hearsay lang. Kailangan may katunayan ka. Nasa kapilas, lahat po yan. Ngayon, at saka sasamahan niyo pa ng witness na maayos. Yung talagang hindi mo false witness, May alam ko kaming isang abogado rito sa Maynila. Grabe. Ang mga kaso niya ay malamang na nanalo sapagkat meron siyang isang piyasa na false witness. Kilala po itong abogado na to. I will not mention his name kasi hindi pa naman po natin napapatunay kayo sa papel. Pero sa totoo lang, ang lahat po na nakakakilala dyan, kung tawagin na si Attorney Arreglo. Masama, hindi po ba? Kung kayo man ay maging isang abogado, dapat pinapahalagahan ninyo yung pagiging abogado. Kasi ang abogado, nagsasabi ng katotohanan ng dapat, hindi tinitwish yung katotohanan. Hindi po ba para din kayo dyan? Dapat ang katotohanan ang pamamalagi. No? At huwag mo tayong pasisilaw sa pera, lalo na po sa ngayon. Ngayon ay papunta na tayo sa isang adhikain na siyang magbibigay sa atin ng kalayaan. Total na kalayaan sa pang-aapi. Pang-aapi ba? O hindi ba? Pagkasadlak sa maraming problema. Kaya magpapalit na po tayo ng liderato. So mahingat po tayo dapat. No? Huwag tayong magpapabayad. Maayos ang ating desisyon. Nasa puso, may kasamang puso ang ating desisyon, no? Kung saan basis sa katotohanan. Huwag po tayong porque nakakita tayo ng kulay blue na papel. Alam niyo yung blue, 1,000 yung, di ba? Pag yellow, 800, no? Ako, hindi ko nakakilala yung kulay na yan napagmasdan ko lang. Pero sa totoo lang, kung babasihan sa wallet, walang mga ganun, di ba? Bihira. Pero masaya pa rin tayo sapagkat ang mabuhay sa mundo ay sakat-sakat na. Ang laging nagigising sa umaga at may masayang at hikain sa buhay kahit tayo walang pera at medyo may mga problema. Pasalamat po tayo, may problema tayo kasi wala na tayong problema, 6 feet below the ground na tayo. Lagay niyo po ba, ma-enjoy niyo pa ang buhay? Makikita niyo ba yung mga loved ones niyo? Masasabi mo pang love mo ba siya? Kahit na malayo sa isa't isa, hindi na ho, di ba? Kaya halagahan natin ang buhay at habang tayo nagbubuhay, laging may pag-asa. Huwag niyo mong sasabihin na wala nang kabuhay-buhay ang buhay, wala nang pag-asa kasi matanda na. Hindi totoo. Sapagkat ang buhay po ng tao sa kalagitnaan, ito sa kahabulan ng ating mga edad, diyan po tayo nagkakaroon ng mga lalong sumisikat, lalong yung
dapat na magkaroon tayo ng mas matinding sense of wisdom. Po, kapag tayo ay pinanday na tayo ng panahon. Kaya wag mo tayo magsasalita na wala nang kabuhay-buhay sapagkat matanda na. No, please don't say that, mga minamahal kong mga kaibigan. No? Kasi nakalulungkot na marinig mula sa mga kaibigan natin ng mga ganitong pananalita. Lalo pa kung pagbabalikan natin yung kanilang mga kabataan ay sila ay malalakas, marurunong, ika nga, at may maganda namang kaisipan. Kaya lang, minsan, wala ko tayong magagawa, nagkakamali. O kaya sa later part ng kanyang buhay, siguro nakikita niya na hindi siya, sasabihin ba natin, hindi siya masyadong matagumpay. Well, ang tagumpay ng isang tao, mga minamahal kong kadiskarte, ay hindi mo base yan sa pagiging financially stable ka. Hindi po yan. Kung ano ka, anong nasa puso mo, anong nagawa mo, malaking bagay na nagawa mo sa buhay mo. Lahat po yan ay na-accounted dun sa taas. Huwag niyo pong maliitin ang inyong sarili. Yan mo lang ang ating masasabi. Pagamat ito po ang ating topic ay tungkol sa media. Ito po yan, parang tungkol sa media dyan, tungkol sa media, na kung saan nagsasabi ba ng totoo ang media. Kung minsan nga po, ika nga, ito tinalakay natin, minsan, hindi nila na-detalye maputi, kung kaya parang yung hindi masyadong kapani-paniwala. Ganon din po yung sa buhay natin. No? Nakatanaw pa sa mga nakaraan mo, hindi mo nagawa mabuti. You wish na sana na ganito ang nagawa mo pero hindi mo nagawa. Huwag niyo lang pagsisihan yun. Natapos na ang mga panahon. Ang maganda po ninyo, ito ang maganda natin gawin. Ituon natin ang isip natin sa isang matubig na bagay at maging masaya. Sapagkat yun nga sinasabi, hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa daigdig. At syempre, sikapin po natin na habang nandito tayo sa mundo, ay tayo ay masaya, nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating kapwa. At syempre, napipil mo rin na lag ka ng iyong kapwa. Yun ho, malaking bagay yun. No? Kapag napil ninyo na may nagmamahal pa sa inyo, napakalaking tulong yun. At nagbibigay kasiyahan sa puso ng isang minatang. Number 1 po yun. So, yung pera ho, hindi pinag-usapan yun. Bagamat yan ay isang number 1 din pangangailangan. Pero there are things na money can buy. Di po ba? Sabi nga, maraming mga bagay na hindi mabibili ng pera. Alam mo natin, dito lang sa Pilipinas, maraming mga bilyonaryo dito. Pero ano sila? Kalusog ba sila? Marami silang problema sa kanilang kalusugan. Di ba? I don't want to mention names, no? But then, siguro mga kadiskarte ko, alam niyo yung mga tinutukoy natin, no? At mga sikat na personality ko. Kaya nga sinasabi ko po, hindi maalaga ang mga salapi o ang mga kayamanan dito sa mundo. What is important ay yung mga nagawa mo, gagawin mo pa, at yung nakalagay sa puso mo at isipan hanggang sa huling gitla ng buhay natin. Ganyan po yun eh. Sapagkat ang Diyos, hanggang hindi tayo pumipikit o bago pa lang tayo papikit, humingi ka sa Kanya ng tulong, humingi ka ng patawad. Lahat ng yan ay mawawala. Walang huli yung sa buhay ng tao. Kaya nga, sinasabi ko po doon sa mga mahal nating kaibigan, ay mawawala ng pag-asa. Yung mga kaklase ko po sa high school, na kaklase ko nung araw, hindi ko na po babanggitin, na kung saan sila po ay mga sikat, mga Miss so-and-so, Miss Villamor, mga ganyan. Tapos ngayon, mababalitaan nyo, ganito yung kalagayan nila. Minsan, nakakabagdag damdamin dito, pero marami pong dahilan, dito ba? At siyempre, ang lahat po ng tao, alam ko, nagsumikap din sila, pero siguro kulang ang pagsusumikap. O nasa maling guidelines, no? Kasi, minsan ang tao, pag yung kanyang pagmusga sa kanyang buhay, o kailangan mo i-guide natin sarili natin eh. Hindi mo tayo pwedeng umasa. Hindi umasa sa magulang natin. Hindi po parating kasama natin sila. Kailangan, sa una pa lang, tinetest na natin yung ating sarili
kung kaya ba natin mag-buhay sa mundo sapagkat pinanganak po tayo mag-isa. Yan ho, yan ang inilagay ko po sa aking utak nung ako'y bata pa. Kaya, alam niyo, mahirap kasi pag hindi tayo nagsumikap, yan ang ating mga kalaban. Meron naman akong isang kaibigan na talagang financially well off. Okay siya. Pero yun nga po, sinasabi, maraming nagsasabi, hindi naman mo lahat binibigay ng Diyos. Totoo yan. Pero, nasa sayo rin yung pagdadala. Hindi lahat binibigay. Maring masaya ka sa buhay mong nag-iisa, o sa buhay mong may asawa, o sa buhay mong wala kang kasama, o may kasama. Pero, ikaw naman ay matagumpay sa pinansyal. Ikaw nga parang binabalanse yung buhay ng tao. Diba? Ano na ba yung wala ka ng kasama, wala ka pang pera, lalo siguro masakit yun, di ba? Kaya pasalamat tayo na wala kang ng pera, pero may kasama ka pang medyo naglilingkod sa'yo. Kaya lahat po ng bagay sa mundo, paligid natin, pasalamatan natin at maging grateful tayo. So, yan na, katulad ng tinalakay natin sa media, ika nga ako hindi lahat ng katotohanan ay isinasaad. Parang tayong mga tao nagtatago ng mga damdamin. Ganyan po ang media. No? Nagtatago rin sila ng mga, yung mga mahalagang dapat nilang itago. Kung baga namimili sila ng news na kanilang papalain para maging dahilan para sila ay kumita. Hindi mo maitatakpa yan, lalo ng mga malalaki ng korporasyon, diba? Kaya sinasabi, dyan ho sila kumikita. Pero ganun pa man, para din ho tayo sa buhay natin. Tinatago natin yung mga tunay nating damdamin. Or deep inside, meron ho tayong mga pagsisisi. Pero wag na natin hong isipin yan, mga pagsisisi yan. Ang isipin natin, paano po tayo sa mga darating na araw. Hanggang nandito pa tayo. So, yan po, mga minamahal kong kapiskarte. Sabi nga po, ito nga, si Eric, there is a great difference between newsman and a propagandist. Tama po yun. Kaiba yan. Ayun nga ho. So, nakakompromise kaya nakakompromise ang news reports. Totoo po yan. Minsan, yung isang news, kinakailangan sasabihin nung malaking ito, bibigyan nyo ng pagpapahalaga para mapalaki natin itong ganitong itong bibigyan nyo ng ito ang isusulong ninyo sa pagbabalita. Itong bagay na ito naman ay kailangan natin pagtakpan. Mga ganun. Hindi po naaalis siya. Kaya minsan, mga balita po ay kinakailangan din natin namnamin at sisiin. At syempre, mag-isip. Lahat naman po ng bagay, gano'n hindi po ba? Sabi mo niya, I'd rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Yan po ang dapat pamintunan ng isang pag-uula. Napakaganda po yun, I'd rather hurt you with the truth. Mas gusto ko masaktan ka sa katotohanan. Kaysa sa, hindi nga kita sasaktan, pero pagsisinungaling naman ang gagawin ko bilang isang media practitioner. Ano naman nun, di po ba? Wala tayong dapat sisinuhin dito sa media. Kailangan kung ano ang katotohanan, ilalabas po natin. Masakit man sa kung sino man tamaan dyan, wala tayong gato. As long as we have all the, yung mga patunay, no? Sa mga papeles. Kung tayo mag-aaksa o whatever na news na ating i-broadcast. Kasi kailangan po yun. Yan po ang mahalaga. Yan, katulad ng buhay natin sa mundo kung saan lahat na lang merong tinatagong mga bagay na masakit sa kanyang damdamin. Pero bahala ka na doon. Gamutin mo yung sarili mo at tumayo. Hindi yung natatalo ka na agad, mag-hands up ka na agad. No? Ika nga, huwag kang susuko hanggang buhay ka. So, maraming salamat mga minamahal kong pag-diskarte at sana po ay subaybayan nyo lagi ang ating programang Kadiskarte Video Host. Sabi at i-like and i-share sa YouTube and Facebook channel natin, no?
At syempre, ang lahat po ng mga programa ang nandito sa ating Alexander Broadcasting sa ating studio. Ang susunod pong programa ay ang isang batikang broadcaster din, wala iba kundi si Mel Bota. At alam niyo sa kanyang programang realita. Marami po kayong matututuhan dyan kasi tuloy mo ito. Kaya ika nga tutok lang po kayo dito sapagkat lahat po na ating mga programa ay inaayos po natin para sa kakakanan po ng ating mga manonood. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan, every Saturday, meron po tayong musical extravaganza na kung saan another project po ng ating broadcasting, Elisade Broadcasting, na magbigay kasiyahan sa ating mga taga-subaybay. So hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, and don't forget, I love you all.